Ano daw yung BBM na yan na chords? So hindi po yan yung presidente mga masira. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko, sarili kong research experience. Nasa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi. Ang may tinuturo ko. Let's go. As beginners, pag nakakita tayo ng mga chords, ano ba yan yung mga asterisk na yan? Ano ba yan yung mga E na yan na maliit? At minsan may nakikita tayong mga numero sa mga chords. Naku, ang hirap palang mag-gitara. Napakarami palang chords. Ang alam ko lang yung F at B. Pero yung BB na yan, tsaka may M na maliit, hindi ko na alam yan. Ang alam ko lang, B minor, yan, ganun. Mga basic lang. Actually mga master, yung mga chords na yan is walang kaibahan yan sa mga chords na mga basic na alam natin. Nagbago lang talaga yung kanilang pangalan. Meron lang additional na B or hashtag or mga numero based sa kung saan sila na posisyon sa ating frets. Makinig kang mabuti mga master para matuklasan mo na to yung mga chords na to. Mahalagang malaman mga master na as beginners kailangan alam natin yung mga chords na basic na mga chords. Meron tayong bar chords na 4 na klase. Yan. Example, ito yung ating F, yan. Yan yung shape na to, F chord. Yan. Pag ganito yung ating position, major yan. At pag tinanggal natin yung ating middle finger is minor. Yan. Tandang mabuti mga master ha. Ito yung mga posisyon, yung dalawa. So meron tayong major at minor. At sa baba naman, yung posisyon na ganito, yan. Or yung iba naman is iniipit nila ng ring finger nila ganito, yan. Pero same thing lang yan sila mga master. So meron lang talagang iniipit lang dito yung komportable. Pero yan, pareho lang yan. Ito naman, yung shape na ganito mga master is major. At pag ginanito natin, yan, minor. Tandaan mga master ha, take note dyan. At itong mga chord shape na to mga master is movable shape. Yung ating F, yan, is galing yan sa E shape or E major. Yan, yung E major na yan. Oh. May nut kasi dito. So, pag iusod kasi natin nito is hindi naman natin mauusod na yung nut. Kaya kailangan na nating i-bar chords ito. Kaya nabuo yung shape na ganito. F major. So, E major ito, pag tinanggal natin yung isa yan, or ganito natin tinitignan, E minor. Pero yung mga nota, yan pa rin yan. Oh. So, major, pag tinanggal, minor. So, ganun din siya pag nandito na siya sa F. Pag nandito yung tatlong daliri natin, ito yung ating middle, ring, at pinky, major. Pag tinanggal yung middle finger is naging minor. Yan. Take note dyan mga master. At yung sa baba natin, ganun din yan yung ating A na open. Yan, A, major. Pag ganitong position is minor. So, dito rin kinuha itong mga B shape na to, ito, yan. So, galing din yan dyan. A, major, pag ginanito natin is A sharp major or tinatawag ding B flat major. Pero saka mo na yan mga master. Malalaman mo na yan mamaya-maya. So, ito lang ipaliwanag ko lang sa'yo na doon yan hango sa mga shape natin na to na open. So, ito yung major na shape at ito yung minor na shape. Kaya, pag mag B minor tayo, ganito oh, yan. O dapat maliwanag yan sa inyo mga master. Ngayon, pag alam mo na yan yung mga barcode na yan, yung 4 na barcode na yan, next step mga master is, kailangan alam natin yung pagkakasunod ng mga nota. Ibig kong sabihin ng pagkakasunod ng mga nota, yung 12 musical notes. So ito yun, yung bilog na to, yan, babalik tayo dyan sa bilog na yan. Nagsacycle lang yan, depende kung saan ka mag-start. So, ang ating gitara, mahalagang malaman na meron tayong E. Yan. E, tapos A. Yan. So, dahil nag-start tayo sa E, tandaan nyo yan. So, yung first fret natin is understood. F yan. So, yan ang nakalagay. Oh. E, F, F sharp, G, G sharp. Yan. Ngayon, itatransfer na lang natin yan dito sa ating mga gitara. Kita nyo dyan na hashtag at flat. Yan, yung unang sinabi ko, mga symbol yan sila. Ibig sabihin ng hashtag na yan is aabanti tayo. At yung flat is
yan yung aatras tayo. And so, start tayo mag-bar chord sa F. Yan. So, yan na, bar chord ng F. Dahil nag-start tayo sa F, take note, pabanti na tayo. So, inusod natin ng isa, naging F sharp. So, ganun lang pala. Yung F natin, inusod lang natin ng isang frets, hindi naman natin ginalaw, hindi natin binago yung posisyon, nagbago yung pangalan niya, naging F sharp major. Dahil major yung posisyon na to. So, inusod pa natin ng isa, naging G major. Usod pa natin, G sharp major. So, ito pala yung sinasabing G sharp, yung G na merong hashtag. Ito lang pala yun, iusod lang pala natin. So on, so forth na yan. So A sharp, B, C, C sharp, D, D sharp, E. Nalaman agad natin yung 12 na mga chords. Then, pag i-atras natin itong mga chords na to, yan. So, E flat, which is, yan din yung kanina, yung D sharp. Kaya, sinabi ko, in-atras is nakabase yan kung anong reference mo. Reference natin is E. So, pag i-atras ko to, E flat. Kasi yun yung aking reference eh. Ang flat is one step lower sa reference notes at yung ating sharp is one step higher sa reference notes. Pag yung reference chords ko, yan, same thing lang yan doon sa note natin. So, chords natin, D. Yan. Pag tinaasan ko yan, is magiging D sharp. Kasi yun yung reference ko, doon ako nag-start. Ngayon, pag mag-start ako sa E, pagbabaan ko siya, magiging E flat. Kasi yun yung reference ko, yung E. Kasi mahirap kasi pag sinabi ko na mag-flat tayo ng E, hindi lang sabihin ko D sharp. Imbis na mag-flat, ang sinabi natin sharp. So, yan yung ibig kong sabihin mga master. Depende sa paggamit natin kung paano natin gagawin. Yung mga pangalan ng mga chords na to, mga master, is puro major yon dahil sa ating posisyon na lahat ng daliri nakalagay. Pag tinanggal na natin, take note, lahat ng mga chords na pinangalan natin bawat frets, yun pa rin yung pangalan niya. Pero madagdagan lang siya ng M na maliit. It stands for minor. Kasi itong F natin na to, major, pag tinanggal minor. F minor, F sharp minor, yan. Kaya lumabas na yung hashtag natin, tapos merong maliit. Yan. Ito pala yung ibig sabihin na yun. F sharp minor, G minor, then G sharp minor, yan. And then so on, so forth na yan. A minor, A sharp minor, B minor, C minor, C sharp minor, ganun. Nalaman na natin agad yung major at minor dun sa taas. Yan, ito yung nandito kasi ito kasing binasi niya eh, yung string na to. So dito tayo sa baba. So mag-start tayo to sa B. Yan, familiar niyo tong chord na to, B. So nag-start tayo sa B. Ibig sabihin pag i-abante ko to magiging C. Major yung position na to kaya major to tawagin. Major, C major ito. C sharp major at D major, D sharp major, E major. Pagdating dito kasi maliliit na yung mga frets or space nila. So ang gagawin lang natin is ganito na lang yung ring finger na i-bar natin. So meron akong F major, F sharp major, G major, G sharp major at A major. Yan. At yung BBM na yan na tinatawag, pag itong chord na to major, pag minor, ginawa natin ganito yung shape niya. So, anong sinabi ko kanina? Kung ano yung reference natin na notes or chords, is yun yung babasehan natin. So, yung BBM na yan, hindi yan yung president mga masera. Ang BBM stands for B minor. Yan. Ilagay nyo na agad yung position nyo, B minor, kasi merong M sa huli na maliit. At merong B na maliit. So, ibig sabihin yung ating B minor chord na to, i-atras natin siya, ipa-flat natin siya dahil sa symbol na flat yung B. So, B flat minor. Yan yung tinatawag na BBM dyan sa ating mga chord chart nakikita natin sa mga kanta. Yan. Napakasimple lang yung video na to mga master, pero alam ko malaki ang tulong nito para sa inyo na nag-i-start pa lang sa pagigitara.
na hindi na random, kumbaga, na pag malaman natin yung chords na to, tapos itatanong natin sa kaibigan natin, ito ay F sharp minor, then naka-lock in ka na doon. Kumbaga, ito tatandaan ko F sharp minor. So, hindi na siya ganun. So, ilang chords yun? 12 na major dito at 12 rin na minor. Nalaman mo na agad. Din sa baba, 12 rin ito, major at 12 na minor. So, ilan na yung chords na yun? So, hanggang dito lang muna yung video natin na to mga master. Lalagyan natin to ng part 2 kung paano nagkaroon ng mga numero sa mga chords. So, wag itong kalimutang i-share sa mga kaibigan nyo, kakilala nyo na mahilig din sa gitara. At usap tayo sa baba kung ano pa yung mga gusto nyong itapik natin. So, hanggang dito lang. This is Mark Music. God bless you all. Peace out.